Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Orny Enzo Bunyog. Ayan, mga kabunyog huwag kayong aalis. Tatlo na naman ang topics ko ngayon. Mga maiinit na topics ito ngayon. Una, na-appoint si Mayor Magalong, kahit hindi regular member ng yung Independent Commission, pero siya yung advisor. Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ang hamon ngayon ni Trillanes sa kanya, dating Senador Sonny Trillanes, alamin natin mamaya. Pangalawa, na topic natin, final na talaga. Talagang wala nang magagawa sila Cardema ng Duterte Youth. Kasi, ipoproclaim na ng COMELEC yung Gabriela bilang magpi-fill up ng pang 64 na pwesto sa party list. Ang problema dito, dubli karma ito sa Cardema, kila Cardema. Bakit dubli karma? Una, masisipa na sila, wala na, hindi na sila makakaupo. Ang papalit pa sa kanila, ang kukuha pa ng pwesto nila, ay yung mortal nilang kalaban, Gabriela. Dubli karma. Ito, panghuling topic natin, ay di ba yung apo ni Digong, anak ni Pulong, si congressman na ngayon, yung Omar Duterte, pinagmalaki niya, yung mga flood control projects daw sa Davao, wala daw yung problema, walang ghost, walang substandard. Sa ibang lugar daw mayroon, pero sa kanila walang ganyan, hindi daw uso yun. Pero ngayon, pagkasabi nun, binaha ang Davao. Matapos ang pag-ulan, ayan, halos lahat ng area ng Davao baha. Parang kahit kalikasan, kahit ang Diyos hindi kumbinsido kay Omar. Yan mga kabunyog ang topic natin dito na tayo sa una. Si dating Senador Sonny Trillanes, may matinding hamon. Matindi itong hamon niya na ito kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Si Mayor Benji Magalong kasi inappoint na ng Malacanang bilang isa sa mga kasama doon sa Independent Commission for Infrastructure. Yung matagal nang hinihintay na independent body na mag-iimbestiga ng mga korupsyon sa flood control at iba pang programang infrastruktura. Ngayon, dahil na-appoint na si Magalong, kahit hindi naman siya regular member, pero advisor. So ang hamon sa kanya ni dating Senador Sonny Trillanes, i-advise mo ba, Mayor Magalong, diyan sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, yung 51 billion ni Pulong na project sa Davao, i-advise mo ba na imbestigahan yon? Yun ang tanong. Pangalawa, yung 36 billion din na rock netting project diyan sa Benguet. Siya ang nag-report noon, si Mayor Benji Magalong. So ang tanong ni dating Senador Sonny Trillanes, ano ba yon? I-advisean mo rin ba yung Independent Commission for Infrastructure na ano rin yun? Imbestigahan din yun? Yun ang matinding hamon ni dating Senador Sonny Trillanes. Alam nyo kasi mga kabunyog, mga kababayan, si dating Senador Sonny Trillanes, siyempre saludo naman siya dito kay Mayor Benji Magalong. Kaya lang, ang duda kasi ng iba, hindi pala ng iba, medyo marami. Baka naman, kasi si Mayor Benji Magalong, pagdating kila Romualdez at saka kila Saldico, walang question. Walang question. Talagang papaimbestigahan yan ni Mayor Magalong. Kasi sabi ni Mayor Benji Magalong, hindi pwedeng pag-usapan ang mga anomalya sa flood control nang hindi pinag-uusapan yung anomalya sa insertions ng budget. At ang promotor niyan ay sila Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, at ang kanyang kanang kamay na si Saldico. Ngayon, alam na yan na kapag si Benji Magalong, talagang hindi palalampasin yan. Kaya nga galit sa kanya si Saldico kay Mayor Benji Magalong. Sabi ni Saldico, hindi ako kumbinsido dyan kasi bias na yan si Magalong. Pero kahit ganun, inappoint pa rin ng Malacanang si Magalong. Ngayon, ang problema naman kay Magalong, maraming nag-iisip, hindi, Duterte yan. Poprotektahan niya ng Duterte. Kasi ano yan, yung kay Bongo, baka nga hindi imbestigahan yan kapag si Magalong daw ang naging napasama sa Independent Commission for Infrastructure. Anyway, kaya ang hamon ngayon niya
Ang hamon ngayon ni dating Senador Sani Trillanes, ipikita niya na mali yung mga ano sa kanya, yung mga pag-agam-agam, yung mga medyo nagdududa kay Mayor Magalong, ipikita niya hindi totoo yun. At para ipikita yun ni Mayor Magalong, imbestigahan niya yung 51 billion. Hindi pala siya mag-imbestiga. Adviser niya kasi adviser siya. Huwag palampasin yon yung 51 billion na project ni Pulong sa Davao City. Kasi hinahambog nila Pulong yun na walang multo, walang ghost, walang substandard. Maayos ang projects namin. Tingnan nyo yung 51 billion na yan. So, gustong sabi ni dating Senador Sani Trillanes, Mayor Magalong, sana wag mong hahayaan yung komisyon na yan na hindi imbestigahan yon. Ipakita mo na talagang hindi ka pro Duterte. Parang ganon. Hindi naman sinabi na ganon na direkta ni dating Senador Sani Trillanes. Pero ganon yung ibig niyang sabihin doon. Ang isa pa, yung rock netting. Yung gilid ng bundok ng Benguet at saka Baguio, yung linagyan lang ng net yung side para mapigilan yung paghulog ng mga bato, rock netting. 36 billion. 36 billion ba yun? 36 billion na project ba yun? 36? Ngayon, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, yun, ikaw ang nagreklamo noon, Mayor Magalong, sana paimbestigahan mo rin yun. Yun din ang hamon kay Mayor Magalong. Mukhang ang nasa likod nun si kung hindi tayo nagkakamali, si Eric Yap. Si Eric Yap, congressman yan doon sa Benguet, nung panahon ni Duterte, yan ang House Appropriations Committee chair Si Eric Yap, kung hindi tayo nagkakamali, ay tao yata ni Pulong yan. So parang ang inaano dito ni dating Senador Sani Trillanes, yung rock netting project doon sa Benguet, paimbestigahan mo rin yun. Mayor Magalong, kasi alam mo naman yun ikaw ang nag-report noon. Parang ang hamon ngayon ni dating Senador Sani Trillanes, baka naman makalusot din yan, hindi maimbestigahan. So, in short, ang mga china-challenge ni dating Senador Sani Trillanes kay Mayor Benji Magalong, yung mga proyekto na bilyon-bilyon din na ang involved ay mga tao ni Duterte. Yun ang gusto niyang makita kay Magalong. Kung kaya rin itong paimbestigahan yun. Yun Anyway, abangan natin. Bigyan natin ng benefit of the doubt si Mayor Magalong. Ito, pangalawang topic natin. Itong tungkol kay Cardema. Ayan, dubli karma kay Cardema. Bakit dubli karma? Di ba, natanggal na siya, yung kanyang party list na Duterte Youth, wala na. Kansilado na ng final na yung cancellation ng unbank na ng COMELEC. Naghihintay na lang sa Supreme Court. Pero ang Korte Suprema, pag walang linabas na TRO, temporary restraining order, tuloy na yung pag-proclaim ng papalit sa Duterte Youth. Nanalo sana yung Duterte Youth. Ang problema, kansilado yung registration niya kasi hindi siya dumaan sa hearing in publication. Panahon kasi ni Duterte, kaya nilang gawin yan, lusutan ang mga ganyan. Hindi dumaan sa hearing in publication tapos na-register bilang party list. Ang tindi. Ang lakas kasi ni Cardema noon. Ang problema, yung lakas niya sa panahon ng Duterte, after nun, wala na. So, kansilado. So, yung panalo niya sa party list, wala. Yon, isa yung karma. Bakit doble? Yung nabakanting pwesto ng Duterte Youth, ang pipill up, Gabriela. Ang Gabriela party list, kalaban yan ng namurtal ni Cardema. Ayaw na ayaw niya dyan sa Makabayan Block. Galit na galit siya sa Kabataan Party List, Gabriela Party List, Alliance of Concerned Teachers Party List. Problema, yung matagal niyang kinakalaban ng mortal, yun ang papalit ng pwesto niya. Patay. Dubli karma kay Cardema, no? Dubli karma. Ang saklap, kaya iyak si Cardema niyan. Iyak siya niyan kasi ang saklap. Pwede sanang hindi ka na hindi ka nakaupo, disqualified, ka na, kansilado na yung registration mo, pero yung mababakante mong pwesto, ang pipill up, ibang party list. Hindi masyadong mabigat yun, isang karma lang yun. Yung pagkatanggal mo lang, yun lang yung sasapuin mo doon. Pero ito dubli. Ikaw, natanggal ka na, ang pumalit pa, yung party list na kalaban mo na mortal, Gabriela. Hindi, kasi yan? Bakit kasi Gabriela yung pumalit? Kasi nung yung pang 63 na party list,
Yung Philrica yata yun eh, Philrica. Pang 64 ang Gabriela, pang 64. Ang problema, nung una hanggang 63 lang ang uupo, o kaya nakaupo yung Philrica. Yung Gabriela hindi, parang nasa ano siya, hanging. Ang problema, na-disqualify, na cancel nga yung registration ng Duterte Youth. So may nabakante ngayon na pwesto sa taas. Umangat yung sa taas, so may nabakante. At yung nasa last, na pwedeng umangat, ito ng Gabriela. Kaya natatawa ako, sabi ko, very ironic naman. Very ironic naman itong nangyari kay Cardema. Hindi, ang nangyari kasi dyan mga kabunyog, mga kababayan, ang pinakarason bakit na-cancel yung registration niya, kinansila ng COMELEC, hindi nga dumaan sa hearing and publication. Lahat ng party lists, lahat ng political parties dadaan sa hearing and publication. Ibig sabihin, tatanungin ka ng mga commissioners ng COMELEC kung nag-satisfy ka sa mga requirements mo. Hearing yon, hindi pwedeng wala nun. Pangalawa, yung petition mo for registration, kailangan i-publish mo sa dyaryo. Oh, ang bunyog ganun. Nung mag-apply kami ng party list, nag-publish kami sa 2 dyaryo, gumastos kami doon para kami nag-advertise sa Manila Times yata kami noon eh. 2 yun. O ngayon, ito palang party list na ito palang Duterte Youth, hindi pala sumunod sa ganon. Ay, grabe, special naman sila. Hindi dumaan sa ganon. Ang problema, hindi yung simpleng requirement. Mandatory requirement yun. Iwan nga natin kung paano nakalusot ito nung panahon ni Duterte. Sa bagay, malakas sila kay Duterte. Kaya yung COMELEC siguro noon, hindi napansin yun. Kasi Duterte ba naman ang pangalan ng grupo nila? Duterte Youth. Pwede ba yun? Pwede bang questionin mo yun? O, kaya lang, yun ay panahon ni Duterte. Eh ngayon iba na. Hindi na ngayon panahon ni Duterte. Ang buhay ay weather-weather lang. So, naungkat yun. Matagal nang may question sa ganon ang Duterte Youth. Hindi nga lang kinidesisyonan ng COMELEC. Kasi nga, panahon ni Duterte. Ay ngayon, kinalaban pa ni Cardema yung COMELEC, kinalaban niyang lahat, kinalaban niya ang administrasyon ni Marcos. Lahat, sobrang yabang din eh. Kala mo wala siyang kahinaan, wala siyang weakness. Ayun yung weakness niya. Yan yung nakuhang buta sa kanya, na hindi dumaan sa publication at hearing ang kanyang party list. So, hindi nakaupo yung kanilang mga nominees. Dapat sana makaupo yun kasi panalo. 3 seats yata sila eh. 3 seats kasi sunod sila sa akbayan. Ay, nasayang lahat. Wala. O ngayon, ang pag-aasa na lang nila, Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, ang tagal pa niyan bago magdesisyon. So for the meantime, na wala pang desisyon ang Korte Suprema na final and execute, na kumbaga yun na talaga yung pinaka-final, pifill up pa na ng COMELEC yung pwesto ng Duterte Youth at pifill up pa na ng Gabriela. Inanunsyo na ng COMELEC, ipoproclaim na ang Gabriela, o kaya patay, wala na, iyak na talaga si Cardema, doble karma. Natanggal na sila, ang papalit pa sa kanila at uupo ng pwesto, Gabriela, na mortal niyang kalaban. Yan. How ironic. Okay, sa panguling topic natin, mga kabunyog, mga kababayan. Grabing baha sa Davao City. Sabagay, dati namang binabaha. Kaya lang ito, ang pagkakaiba ngayon, nasa dahig si Omar. Yung apo ni Duterte na congressman na ngayon, yung mataba na apo niya na sinasabing may-ari ng mga maraming branches ng 7-Eleven sa Davao City. Ayan, congressman na yun ngayon. Habang nandun, pinagyayabang niya na wala daw ghost projects ang pamilya nila. Yung father niya, si Pulong ang father niya ama niya wala daw, maayos ang projects ng mga Duterte sa Davao City. Yung flood control projects nila, epektibo yon. Walang substandard, walang ghost, walang multo, yung pang-term niyang ginamit. Biglang umulan kagabi. At ngayon, baha halos yung buong Davao City, grabe. So parang nangyari? Parang kahit ang kalikasan, kahit ang Diyos, hindi kumbinsido kay Omar. Ayun. Parang katulad din ng nangyari nung naalala nyo yung bago magsona si PBBM. Bago magsona si PBBM, umulan ng malakas. Umulan ng sunod-sunod, 3 bagyo, pati habagat. Ngayon, sa sunod na mga ulan na yon, na bagyo na yon, na-expose na grabing baha. Yung Metro Manila, yung Bulacan, yung Pampanga, yung mga baha, talagang pati Cavite, talagang grabe yung baha. O ngayon, ang tanong doon,
nakita ngayon ng gobyerno, eh di ba napakarami ng flood control projects? Sa panahon lang ni PBBM, 450 billion pesos ang flood control projects sa taong 2025. Taong 2025, ha? 450 billion. So anong epekto? Wala man lamang bang naiano 'yon? O doon, medyo naging dahilan 'yon para mag-imbestiga. Ano ba ang epekto ng mga flood control projects na pinunduhan ng pagkalaki-laki? So tiningnan ngayon, may lumitaw ngayon, maraming wala. May mga ghost projects pala. At marami, kagagawa pa lang, 1 taon, 2 taon, giba na, sira-sira na. So nag-trigger ito ngayon sa parte ng presidente, imbestigahan. So ni-require ng presidente yung DPWH na ilabas yung pangalan ng mga lahat ng kontrata, lahat ng contractors ng flood control mula 2022 hanggang 2025, pinalabas sa DPWH. Nang linabas ng DPWH yon, tiningnan ngayon, alin dyan yung pinakamalalaki. Pumili ngayon, sa 450 billion, yung nakakuha kaagad ng 100 billion, parang ang laki na kaagad, 20% na ba yan? Ang laki. 450 billion ang halaga ng kabuang flood control projects. Tapos 450 billion sa'yo, ay sa 450 billion, sa'yo yung 100 billion, 15 lang yon. Nandiyan na yung St. Gerard, St. Timothy ng mga Diskaya, yung Sunwest at saka High Tone ng mga nila Saldico at ng kapatid niyang si Christopher Co. Diyan na yon, yung Wawaw Builders, diyan, naglabasa na ngayon. At diyan na na-expose na grabe palang ghost projects at grabing substandard projects. Kaya parang ang naging dito, yung kalikasan nag-intervene. Ang Diyos, divine intervention ang nangyari. Nakita ngayon yung doon sa grabing pagbaha na yon, nakita ngayon yung mga kapalpakan. Yung irregularidad at saka katiwalian sa mga flood control. Ito, nauulit na naman dito sa Davao City. Kasi mayabang si Omar, mayabang ang mga Duterte, pinagmamalaki nila, wala daw ghost project, wala daw substandard project. Maganda ang kanilang mga proyekto. Yung 51 billion daw na yun ni Pulong, imbestigahan daw yun, tingnan daw yun, walang problema. At yung anak ni Pulong Duterte, yung Congressman Omar, nagyabang habang nasa dahig sa The Netherlands. Wala silang multo. Ngayon, pagsalita niya noon, grabe. Actually, kumakalat ngayon sa social media, grabe yung baha sa Davao City. Mga kabunyo, grabe, kita mo talaga. Kaya, sa dami ng pondo na ibinagsak sa Davao City lang, distrito lang ni Pulong 51 billion in 3 years. Imagine nyo yan, sa isang district lang 51 billion in 3 years. Mapapataas kilay ka. O sige, tingnan yan. Imbestigahan nga yan. Yun na nga yung challenge ni dating Senador Sonny Trillanes kay Mayor Magalong, na advisor ngayon ng Independent Commission for Infrastructure. Pakipatingnan sa bading ito, imbestigahan. 51 billion na mga flood control projects na dun lang sa distrito ni Pulong, First District, ganun kalaki ang pabor. O di dapat na-solve na yung problema ng baha doon kasi 51 billion sa distrito niya lang. Kaya dapat tingnan yun. Makikita yan kapag tiningnan. Kaya para pag nakita yan, kasi sobrang yabang ng mga Duterte. Sabi nga ni Omar, walang multo. O sige, tingnan natin, malalaman natin yan kung ano ngang totoo. Okay? So mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ating Attorney Enzo Bunyo.